Okay, live na ba tayo? Live na, no? Ilan na nanonood? 3. Yan, share nyo para maging 4, ha? Anyway, welcome back sa lecture natin. Ang title, Devil's Classical Conditioning. Ito yung part 2. Siyempre, kung may part 2, merong part 1. Very good. Dean's Lister, first honor. So, for those of you na hindi pa napanood yung part 1, baka naman. Ito yon yung thumbnail. You go to my channel, panoorin nyo to. Now, this lecture is the continuation of this lecture. Okay, so i-discuss natin dito paano ginagamit ng demonyo ang classical conditioning theory na pinasikat ni Ivan Pavlov. But before anything else, yung Bible verse natin that will empower this lecture, ganyan naman tayo sa channel natin, talagang God's Word, yung foundation natin, Isaiah chapter 5 verse 20. Bad trip si Isaiah dito. As in, bad trip siya. Sabi niya, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Ganyan siya ka bad trip. Naiinis siya kasi may mga tao binabaliktad yung evil and good. Yung evil ginagawang good, yung masama nagiging mabuti. And in part 1, going back, baka naman gusto nyo panoorin, yan yung diniscuss ko. Ano yung process na nangyayari, papaano yung masama nagiging mabuti. Masama mag-drugs, pero bakit unti-unti parang nagiging accepted or mabuti na siya? Yan, may process akong in-explain doon, pakipanood na lang itong part 1. Okay? So from part 1, pupunta ngayon tayo sa part 2, ito na yung reverse of this Bible verse, how good becomes evil. Ito na ngayon yung woe to those who call good evil, light for darkness, sweet for bitter. The reverse. Yung mga mabubuti, nagiging masama. Yan ngayon yung i-discuss natin in this lecture. Kaya sabi ko dito, now, part 2. I'm going to explain ano ang process na nangyayari, paano ang isang bagay, paramihin natin, paano yung mga mabubuting bagay, good, nagiging masama. At sino gumagawa niyan? Well, based on our lecture, demonyo. Kaya nga ito devil psychology. The devil is so good in turning good into evil para masira ang psyche ng mga tao. So let's discuss this. Mabilisang discussion lang tayo ng classical conditioning. Although, diniscuss ko na ito ng part 1, ulitin na lang din natin, crash course tayo ng classical conditioning. You go to online dictionary of the APA, ito ang definition nila ng classical conditioning based on their online dictionary. Alam ko naman na pag binasa nyo to, i-zoom in natin, mahirap intindihin. I'm sure dudugo ang mga ilong nyo at ayaw nyong dumugo ang mga ilong nyo kasi mauubos ang mga dugo nyo. Okay ba yung logic ko? Okay? So, pasimplihin lang natin anong ibig sabihin ng classical conditioning. Ito yung theory na pinasikat ni Ivan Pavlov, asawa ni Mrs. Pavlov. Kilala natin lahat yan. This is the process where you connect one thing to another thing that generates a response. May isang bagay, may isang object, paulit-ulit na kinokonek yon sa isang experience that will generate a certain response. Paulit-ulit i-connect yung object doon sa experience hanggang sa dumating ang panahon na kahit wala yung experience, makita mo lang yung object, automatic, meron ka na kaagad na response. Para sa mga psychology majors dyan, dapat alam nyo to. Paano mo malalaman kung magaling kang psych major, master mo itong concepts na to ni Pavlov? Meron kang neutral stimulus, ito yung object, ito yung something na kinoconnect sa mga experiences, ito yung unconditioned stimulus, at meron ka ring UCR, unconditioned response. Ito ngayon yung nararamdaman mo o ginagawa mo after the pairing of NS and UCS. So paulit-ulit yung NS at yung UCS na yan pinipair. Mangyayari yung NS, tapos yung UCS. Mangyayari yung NS and then yung UCS. Paulit-ulit, siguro mga 500 times, ganun. Hindi naman eksakto 500 times, basta paulit-ulit. Now, it will come to a point, sabi ni Pavlov, na kapag na-pair mo na yung NS at yung CS, darating yung point na kahit wala yung UCS, makita mo lang yung NS, automatic magkakaroon ka na ng response. In that case, nagkaroon na ng classical conditioning. Tapos magkakaroon ng mga changes sa names yan, no? Yung NS magiging CS, conditioned stimulus. Yung UCR, unconditioned response, magiging conditioned response.
So kanina, kailangan dalawa mangyayari. May NS, then UCS, bago ka magka-response. Dito, wala na. Kahit wala ng UCS, makita mo lang yung CS, boom, automatic, magkakaroon ka na ng conditioned response. Syempre, alam ko magulo pa rin. Gulong-gulo pa rin kayo sa pinagsasabi ko, no? So, a simple example would be this one, yung pinasikat ni Ivan Pavlov. Meron siyang aso, hindi ko lang alam anong breed. O yung aso niya, tuwing pinapakitaan niya ng food, maglalaway. So in that case, yung experience is the food. Nakita ng aso may food, naamoy ng aso yung food, so naglalaway siya. That's the UCS, the unconditioned stimulus. Okay? So in phase 1 of his experiment, tuwing nakikita ng aso yung food, maglalaway. So yung salivation dito, yun yung UCR, going back. Okay? So ito yung food, UCS, ito yung paglalaway ng aso, yung UCR. Ngayon, si Pavlov, kinonect niya yung isang bell doon sa food. In that case, yung bell, yun na yung tinatawag na neutral stimulus. So yung bell, i-ring niya, tapos ipepresent niya yung food. And then maglalaway yung aso. Paulit-ulit niyang ginawa yun. As you can see here on the slide, ayan. Mag-ring yung bell, papakitaan ng food, maglalaway yung aso. Mag-ring yung bell, papakitaan ng food, maglalaway ng aso. Paulit-ulit niyang pinair yung bell at yung food. Paulit-ulit until it came to a point, ano nangyari? Kahit wala ng food, marinig lang ng aso yung bell, boom! Maglalaway na yung aso. In that case, nagkaroon na ng classical conditioning. Nagigets nyo? Now, I know what you're thinking. Bakit yung example mo pang aso, hindi naman kami chihuahua? Hindi naman kami poodle? Bigyan mo nga kami ng real life example of classical conditioning. O, eto na. Halimbawa, may mga tao, tuwing nakakita ng sinturon, nag-hyperventilate. Tuwing nakakita ng sinturon, natatakot, na-anxious, naiiyak, nagpapanik. Bakit? Classical conditioning yan. Kasi maybe in the past of this person, paulit-ulit niyang na-pair yung sinturon sa negative experiences. Yung sinturon yung ginagamit para paluin siya. Yung sinturon ginagamit habang minumura siya. Yung sinturon ginagamit habang pinapahiya siya. So paulit-ulit. Sa mga negative experiences niya, laging ginagamit yung sinturon. Until it came to a point na kahit hindi naman siya pinapahiya, kahit hindi naman siya dinidisiplina, kahit hindi naman siya pinapagalitan ng nanay niya, pag nakakita siya ng sinturon, matik, everybody say matik. Matik, magkakaroon siya ng negative reaction. Nag-hyperventilate, nagpa-panic attack, nadidepress, so on and so forth, classical conditioning yan. O ito, mas positive na example, yung Christmas tree. Most people, when they see Christmas tree, that includes me, tama ba? Ako lang ba? So dito ganyan. Pag nakita ka ng Christmas tree, sumasaya ka. O, di ba, no? Nakakasaya ang Christmas tree eh. Bakit? Bakit karamihan ng mga tao pag nakakita ng Christmas tree, nagiging positive yung emotions? Kasi paulit-ulit in our culture, yung Christmas tree, kinoconnect sa mga positive experiences. Siyempre, pag Christmas, may Christmas tree, malapit na Pasko. At yung Pasko, connected yan sa very positive things in a person's life. 'Di ba? Christmas tree may kinalaman yan sa party, Christmas party. Yung Christmas tree may kinalaman yan sa bakasyon. Yung Christmas tree, hudyat na yan, senyalis na yan na matatanggap mo na yung 13th month mo. Yung Christmas tree, may kinalaman yan sa gift. Siyempre, yun yung sa baba ng Christmas tree, 'di ba? May Christmas tree ka nga, wala ka namang gift. Hindi pwede, dapat may Christmas tree sa baba, punong-puno ng gift na bubuksan mo ng December 25. Sabay-sabay kayong family na gagawa niyan. Ang Christmas tree may kinalaman sa celebration. Ang Christmas tree may kinalaman sa loving each other, especially God's love for human beings. Emmanuel, God with us. That's the essence of Christmas. Ibang lecture yan. Nagigets nyo? So, itong mga positive words na to, paulit-ulit i-connect yan sa Christmas tree, paulit-ulit. Maliit ka pa lang, di ba? Paulit-ulit na nangyayari yan. May Christmas songs, attend ka ng Christmas party, makaka-receive ka ng angpaw, makaka-receive ka ng mga gifts. Until it comes to a point na kahit hindi naman Christmas, January pa lang, o April pa lang, or June pa lang, pag nakakita ka ng Christmas tree, let's say sa mall, automatic, masaya yung nararamdaman mo. Kaya ang isang application dito, for those of you na mga malungkutin sa bahay, meron kayo mga episodes na parang nadadown kayo. One good way to deal with that is magtayo kayo ng Christmas tree. Kahit hindi Pasko.
Sabi nga nila, everyday Christmas. Of course, hindi siya long-term solution, pero given classical conditioning, pwede yan makatulong. Kasi yung Christmas tree, na-associate natin, na-connect natin sa positivity. Nagigets nyo? So mag-reflect kayo. Sa mga buhay ninyo, may ganyan ba kayo? Tuwing nakikita mo to, nabubwisit ka. O, fill in the blank. Ano yung isang bagay sa buhay mo na every time you see this, every time you encounter this, talagang may negative emotions kang nararamdaman. Naiinis ka, na-anxious ka, nagpa-panic attack ka. Most likely, bakit? Na-classically condition ka. Ganun din sa positive. Meron ka bang ganyan? Tuwing nakikita mo to, or tuwing nakikita mo tong taong to, sumasaya ka, nai-inspire ka, kinikilig ka, yan. Taas ang kamay, sinong may ganyang experience? Oh, sa 4 na nanonood, wala. Tao pa ba kayo? But what's my point? Kung meron kang sagot dito, bakit ganyan? Bakit tuwing nakikita mo yung object na yon, gumaganda pakiramdam mo kasi na-classically condition ka? Common example dito, yung mga objects sa may sentimental value. 'Di ba may mga ganyan tayo, no? Relo, damit. 'Di ba every time na makikita mo yung relo na yan, talagang sumasaya ka kasi may sentimental value sa iyo 'yon. Na-connect mo yung relo na yon sa mga positive experiences mo in the past. So naging conditioned stimulus mo yung relo. Nagigets nyo? So very useful talaga, very relevant talaga yung pinagsasabi ni Ivan Pavlov sa classical conditioning theory niya. Alright? So dito na ngayon papasok yung demonyo. Siyempre kaya nga to devil psychology, no? Nandito yung demonyo, expose natin kung paano siya sumisira ng psyche. Okay? Now, ang goal ng demonyo, bakit siya gumagamit ng classical conditioning is to destroy the psyche through sin. That's very important. Ang demonyo galit sa Diyos, therefore galit siya sa lahat ng ginawa ng Diyos, especially yung special kay Lord, tayong mga tao created in His own image. And the devil knows that the best way to destroy human beings is to destroy the soul, the psyche. After all, we are psychological beings. We are spiritual beings. At paano ka sisira ng spirito? Dapat i-push mo na magkaroon siya ng maraming kasalanan. Everybody say kasalanan. In English, sin. Ang kasalanan nakakasira ng psychological well-being yan. Kaya sabi ko dito sa slide, don't underestimate sin. The more you sin, the more nasisira ang mental health mo. Diniscuss ko yan sa isang abnormal psychology lecture ko, baka naman. Baka naman malakas ako sa inyo, pwede nyo panoorin. Ang title, Psychotheology of Sin, I emphasize here, pinaliwanag ko ng maigi, talagang zoom in ko, paano ang sin nakaka-negatively affect sa mental health natin. Because many people today, especially yung mga anti-Bible, anti-God, they don't believe that there's such thing as sin. Diba? Well, guess what? Maraming mga psychological conditions ngayon, maraming mga problems ngayon sa mental health, ang pinaka-reason, ang cause is that person is committing a lot of sin. So again, in this lecture, pinaliwanag ko ng maayos paano ang pagkakasala kay God can lead to poor mental health. Okay? So, panoorin nyo to. Balik tayo dito kay Pavlov. So, ang demonyo, kilala niya si Pavlov. Ewan ko kung bata ng demonyo si Pavlov. hindi naman kami close si Pavlov, no? Ginagamit ng demonyo yung classical conditioning theory ni Pavlov para ang tao magkaroon ng kasalanan. At ano ang end game ng demonyo sa paggamit ng classical conditioning? Gagamit siya ng classical conditioning to make godly things unpleasant. Yan yung sinasabi natin dito sa Isaiah, yung part 2. That's how the devil changed good to evil, light for darkness, sweet for bitter. Paano ang mga mabubuting bagay nagiging masama? Ginagamitan ng demonyo ng classical conditioning. And again, the reason why ginagawa niya yan para ma-push ang tao na magkaroon ng mga kasalanan. As I go along, bibigyan ko kayo ng maraming examples dyan. No? O, ito yung game plan ng demonyo. In this lecture, mag-focus ako sa dalawang godly things. Number 1, of course, God's Word, which is the Bible. And number 2, the church, the body of Christ. Okay? Ang gagawin ng demonyo dyan, yung Bible at yung church, lagi niyang i-connect yan sa negativity.
So in this case, the neutral stimulus are the Bible and the church. The unconditioned stimulus, yung negativity na i-connect niya sa Bible at church. Para ang ending, yung response ng mga tao towards the Bible and the church, avoidance. Everybody say avoidance. Lalayo ka from God. Lalayo ka from the Bible. Lalayo ka from the church. Exactly what the devil wants. Kasi yun ang sure ball na nakakapatay sa kaluluwa. Malayo ka sa Word of God, malayo ka sa church. Sure ball, patay ang kaluluwa mo yan. So gumagamit siya ng classical conditioning para mangyari yan. Now, let's be more specific. I-zoom in natin yung negativity. Ano yung mga negativities na i-connect niya sa Bible at sa church? Ayan, as you can see in the slide. Palalabasin niya na yung God's Word at yung church uncool. Hindi cool yan. Mga kasinungalingan yung tinuturo sa Bible at church. Yung mga taong nagbabasa ng Bible at umaattend ng church, mga close-minded, sa Tagalog, makikitid ng mga utak, mga intolerant yung mga taong yan, mga judgmental. Hindi sila mga liberal mag-isip. Yung mga tao na nagbabasa ng Bible at parte ng church, mga boring na tao yan. Mabababa ang intelligence ng mga yan. Naniniwala yan sa mga fairy tales. Biruin mo. Mayroon ka pa namang master's degree, meron ka pa namang PhD, naniniwala ka na si Jonah nilunok ng isda, tapos 3 araw siya doon sa loob ng isda, tapos sinuka siya, at nabuhay pa, naniniwala ka talaga doon? Naniniwala ka talaga na yung isang babae na hindi nakipag-sex sa asawa niya, nabuntis? Come on. These are all myths. Yan. Ganyan yung pairing ng demonyo sa Bible at sa church. I-connect niya yung Bible and church towards these negative ideas. Paulit-ulit niyang gagawin yan in the society. Hanggang sa dumating ang point, ano yung endgame niya? Kapag na-connect na classically conditioned na yung tao, dito, boom! Ang tao makarinig lang ng Bible, makarinig lang ng church, ano yung automatic response nila? Ano yung magiging conditioned response nila? Spiritual avoidance. Everybody say, spiritual avoidance. That's very important. Ibig sabihin, yung mga taong ganyan, meron na silang disinterest, hostile na sila towards the Bible and the church, nire-ridicule nila, niloloko-loko nila yung Bible and church, nire-reject nila yung Bible and church, they become very skeptical towards the Bible and the church. And again, uulitin ko, i-zoom in ko yung conditioned response na yan, this is not good. Kasi yung ganyang response towards the Bible and the church kills. Sa Tagalog, nakakapatay ng psyche. Spiritual avoidance kills. Nagigets nyo? Kaya nga naalala ko yung mga verses na to, na sinabi ni Jesus doon sa John 15. Apart from me, you can do nothing. Pag malayo ka kay Lord, meron kang spiritual avoidance, you can do nothing. Ibig sabihin, yung mga psychological capabilities mo, disabled. Kasi yung psychological functioning natin is highly dependent on our Creator who is God, who is Jesus. Wala apart ka Malayo ka kay Lord Maganda rin yung sinabi sa Revelation at the same time nakakatakot. Sabi ni Jesus, in the last day, in the judgment day, meron siyang mga isusuka. I believe, hindi lang ito pertaining to a certain church, no? Although, in the passage kasi merong particular church dito, pero you can also generalize this to all people who are lukewarm. Everybody say lukewarm. Maligamgam towards God. Walang fire, walang passion, walang pake, walang interest towards godly things. During that day, ang sabi ni Kristo, anong mangyayari sa kanila? God will vomit them out of God's mouth. Oh my goodness. Ayoko nang isipin. Pero ibig sabihin yan, pag sinuka ka ni Lord, malayo ka na sa Kanya, that's not a good thing being a spiritual being. Yan lang naman yung pinaka-idea. A person's psyche that is far away from God, it's not good. That's the worst thing that can happen to a psyche. Nagigets nyo? Ay, ang tanong, going back to these passages, bakit ba yung kaluluwa dito apart? Bakit ba yung kaluluwa dito sa Revelation lukewarm? Kaya isusuka ni Lord. Ang sagot, kasi ginamitan ka ng classical conditioning theory ng demonyo na galing kay Ivan Pavlov. Hindi ko sinasabing demonyo si Ivan Pavlov, ha? Okay. Baka ma-misquote ako dito. Yung theory ni Pavlov, ginagamit ng demonyo para patayin niya yung psyche. Paano niya pinapatay yung psyche? Pinapalayo niya, spiritual avoidance,
Yung mga tao from the church, from God's Word, through classical conditioning. O dagdagan pa natin ng isa yung verse. Gusto ko rin to yung sa 1 Thessalonians. Meron palang mga tao dito, as you can see here, refused the love of the truth. May mga ganyan. Refused the love of the truth. May kakilala ba kayong ganyan? Tuwing nakakarinig siya ng mga godly ideas, mainit ang ulo, naiinis, nababad trip, naiirita, sinasabihan ka to shut up. Bakit siya ganun? Kasi nga, na-classically conditioned siya ng demonyo to hate the truth. Kaya delikado tong classical conditioning na to. It's so powerful, it is so effective in making people run away from the source of life, who is God. Exactly what the devil wants para masira yung psychological system natin. 'Di ba? Now, in our society, nangyayari na ba yan? Of course. Have you heard the news? Sabi ng SWS, 38% of Filipinos, sabi dito, no, attend religious services weekly. Ang point dito, pababa ng pababa yung numbers. Paunti ng paunti ang mga tao na uma-attend ng mga church services. Now, don't get me wrong, maraming reasons yan. Hindi kayang i-discuss lahat yon ng lecture na to, but I just want to focus on the factor, the specific factor na may kinalaman dito. Bakit may mga tao hindi na pumupunta ng simbahan? Kasi yung mga tao na to, they have become classically conditioned to run away from, to step away from, to move away from anything that is godly, and that includes the church. Or isama na rin natin yung reading the Bible. Nagigets nyo? Yan yung tinatawag kong spiritual avoidance. Ang mga tao na classically conditioned na magkaroon ng spiritual avoidance. In fact, nangyari sa akin yan, no, sa isa kong klase, merong isang estudyante, hindi ko na sasabihin yung pangalan, syempre for confidentiality, nag-email siya sa akin about the way I teach my lessons. Because as you all know, paano ba ako magturo ng psychology? I came from the assumption or from the foundation na ang psyche comes from God. And the psyche functions best the more the psyche is near God. So lahat ng lessons ko, laging connected yan in that spiritual reality. So kinoconnect ko yan sa God's Word, kinoconnect ko yan sa Bible. Na bad trip yung estudyante sa akin, nag-send ng email. Ito yung email niya, no? Paraphrase to, paraphrase. Sabi niya, as someone with a non-religious background, the God-centric nature of the lectures has been personally challenging and draining for me. Excerpt lang yan. And then sa mga next na sinabi niya, bad trip siya. Bakit daw ganyan ako magturo? Hinto ko raw yung ganyan. Focus lang daw ako sa science. Focus lang daw ako sa journal articles. Now, ito ngayon ang good example of someone. Ito kasi macro 38%. Hindi, sorry. 38%. Hindi. Ito yung kabaliktaran. Yung mga wala dito. 100 minus 38 ilan? Nalimutan ko na. Mahina ako sa math. Basta yung other side na yan, yung hindi uma-attend ng church, na classically conditioned na sila for spiritual avoidance. Ito yung macro level. Itong nag-email sa akin yung individual level. Ganyan ang isang tao na classically conditioned na ng spiritual enemy. Bakit siya ganyan? Bakit siya in the first place non-religious? Bakit siya in the first place nadidrain sa mga truth about God's Word? Kasi nga, na-classically conditioned na siya ng spiritual enemy to respond that way. And this is not good. This is not good. Yung ganyang reaction towards God's Word, towards the truth, yung nadidrain ka. Di ba? Dapat nga na-empower ka And nadidrain siya kasi nga, na spiritually conditioned siya that God's Word is draining. Nagigets nyo? Kaya itong sinasabi ko, itong theory ni Pavlov, talagang super effective to in killing the psyche. Shaping the psyche to turn away from the Word of God. And let me give you 3 examples. 3 specific examples how this happens. Paano ang good gagawin ng demonyo na evil using classical conditioning. Number 1, focus tayo sa church. Ang gagawin ng demonyo, yung church, i-connect niya yan sa mga negative ideas.
Yang mga uma-attend ng church na yan, mabababa ang IQ. Yang mga uma-attend ng church na yan, anti-science yan. Para sa kanila lahat ng explanation tungkol kay God. Yang mga uma-attend ng church na yan, primitive mag-isip yan, ancient mag-isip yan. Hindi yan mga liberal, mga close-minded yan. O, di ba? Ngayon, kapag paulit-ulit ganyan yung packaging ng church, ganyang klaseng tao yung mga nasa church, obviously, sino pang gustong mag-church? Ayaw mo kasing matawag na may low IQ ka. Ayaw mong matawag na anti-science ka. Ayaw mong matawag na primitive kang mag-isip or close-minded ka. So what happens? Para maiwasan yan, avoid ka na lang sa church. Hindi ka na lang magsisimba. Does that make sense? Let me give you some examples kung paano pinipare yung church into these negativities, maglalabas ng mga ganyang articles. Hindi ko lang alam kung ito ba legit o pineke. Pero yung mga ganyang articles, atheists have higher IQ level. Di baliktarin mo, kapag naniniwala ka sa Diyos, mas mababa ang IQ mo. So, paulit-ulit i-connect yan. Believing in God, attending church, is associated with lower levels of intelligence. Paano kung gusto mo mataas intelligence mo? Ayaw mong natatawag ka na low intelligence. Most likely, ang response mo dyan, hindi na nga lang ako mag-church para hindi ako matawag na low IQ. Ganon. Di ba? Tapos, sasabayan pa yan ng mga academics. Alam niyo naman yung mga academics, yung mga may PhD, yung mga big time. Nako, magko-quotable quote na mga ganyan, no? Anong sabi ni pareng zoom in natin. Ang sabi ni pareng Bertrand Russell, asawa ni Mrs. Russell, religion is something left over from the infancy of our intelligence. So kapag naniniwala ka sa religion, uma-attend ka ng religion mo, para ka raw infant, yung talino mo pang infant. It will fade away as we adopt reason and science as our guidelines. Para sa kanya, matalino ka kung ang basis mo sa buhay, science. O bobs ka kapag ang basis mo sa buhay, religion. Ganun yung pairing dyan. Paulit-ulit yan ituturo in our society. Magko-quotable quote yung isa pang big time sa biology. The most popular atheist, si Richard Dawkins, ang sabi niya, I am against religion. Bakit? Because it teaches us to be satisfied with not understanding the world. Kasi yung mga tao sa religion, lahat ng explanation nila tungkol sa Diyos. Bakit bakit may COVID? Dahil kay Lord. Bakit may cancer? Dahil kay Lord. Bakit may galaxy? Dahil kay Lord. Yan. Ganyan daw mag-isip ang mga Christian, sabi ni Richard Dawkins. Low IQ kapag ganyan ka mag-isip. Sasabayan pa siya ng bata niya. Si Lawrence Krauss. Kilala niyo ba si Lawrence Krauss? Asawa ni Mrs. Krauss. Ito yung anak ni Mr. Krauss. Kilala natin lahat yan. Mahilig tayo sa history. Ang sabi niya, organized religion, wielding power over the community is antithetical to the process of what modern democracy should define as liberty. Pampabagal ng pag-unlad yung religion, yung pagpunta-punta nyo sa church na yan. The sooner we are without it, the better. Kaya ang gusto ni Lawrence Krauss, tanggalin ang religion. And then, itong mga big time na to, susulat pa yan ng libro, which is in popular level. Pag sinabi mong popular level, nasa National Bookstore yan, nasa Fully Book yan. So, ibig sabihin, marami ngayon ang makakabasa. Parte yan ng classical conditioning ng demonyo. Siyempre, pag yung mga tao, paulit-ulit na babasa yan, paulit-ulit itong topic sa mga podcast, paulit-ulit itong mga guestings ng mga yan sa media, popular media, napapakalat yung mga ganyang messages na walang Diyos, ang religion, pampagulo ng society, the more na ang tao nako-condition against the church. And I want to highlight something here. Tignan nyo yung screen. Everyone, dali. Titig kayo sa screen. Tignan yung mga binilugan ko. Look at those names. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Lawrence Krauss. Sino yung ito? Si Victor. Hindi ko makita. Pero itong mga nakabilog na pangalan na yan, these are who? Academics. Ibig sabihin, malalaking pangalan ito in colleges and universities, which means hawak nila ang pag-iisip ng mga young people.
ng mga estudyante sa college. So I want you to realize something here. Etong mga taong ito, mga men of science, everybody say science. Etong mga scientists na to who are against God, they are using science to classically condition people to hate the church. Ang science pwedeng gamitin ng demonyo yan para ang tao i-hate ang church, para ang tao magkaroon ng spiritual avoidance. Now, don't get me wrong, ha? Kaya nga sinabi ko dito sa slide ko, can be. Pwede. Hindi ko sinabing ang science gawa ng demonyo. Hindi. Actually, science is enabled by God. Ako, naniniwala ako dyan. Pero ang demonyo, who is the great, magaling siya mag-forfeit, no? Not forfeit. Magaling siya mag-counterfeit. Yung supposedly used ng science, which is to draw people nearer to God, babalik ta rin ng demonyo yan. 'Di ba? Good to evil. Ang gagawin niya, gagamitin niya yung science para mapasama ang tao. Papalabasin niya using science na hindi totoo ang Diyos. Church sucks. Oh my goodness. Kaya marami mga tao ngayon ang tali-talino sa science pero spiritually blind. Because the devil has classically conditioned them using science to be spiritually blind. Nilecture ko yan, by the way. Baka naman pwede na naman mag-promote. Pwede ba mag-promote? Siyempre pwede kasi channel ko to eh. Video ko to. So ipopromote ko yung gusto kong ipromote dito. May lecture ako dyan, Science as the Devil's Weapon. Kung may time kayo, pwede nyong panoorin. Diniscuss ko dito kung paano ginagamit ng demonyo yung science para ang mga tao masira ang kaluluwa nila. Because science, it can be used in a certain way to draw people away from God. Kaya ang isang practical application dito is shout out sa mga colleges and universities. Wala naman akong particular na university or college na sinasabi dito. Sa lahat ito in general, i-check nyo rin. Kasi marami mga universities, idol na idol yung science. And I have nothing against that. Alright? I mean, science is useful. Science is the name of the game in universities. Yan yung panghatak ng tuition fee. O yan yung panghatak ng mga enrollees. It can contribute to societal development. Uunlad tayo. Okay ako dun. Pero kapag ginagamit ang science in a way that makes people spiritually blind, and the devil is behind that process, sana mag-ingat yung mga universities on that. Na yung universities nila, hindi maging breeding ground of students becoming spiritually blind through science. Science is good. But the devil will use science in an evil way to destroy the psyche of human beings. Malungkot, marami mga colleges and universities dyan, marami silang mga teaching personnel, mga teaching staff, mga faculties, mga teachers, mga atheist. At yung mga atheist na ito, ginagamit yung science nila to prove to the students na walang Diyos. I know because I work in a university. At hindi lang sa university na pinagtatrabahuan ko, marami yan. All over the Philippines, marami mga ganyang profile na prop. Atheist, patutunayan yung atheism niya using science. At ang malungkot dyan, sometimes the universities are not doing anything about it. Kasi sasabihin, academic freedom nila yan eh. 'Di ba? Pero ang sagot ko naman dyan, yes, may academic freedom, pero mas mataas pa rin ng vision mission than academic freedom. Do you agree? Ang vision mission pa naman ng maraming universities sa Pilipinas, very Christian, very godly, to open the spiritual eyes of students. Dapat yun muna before academic freedom. Wala eh. Marami mga universities ngayon mas kakampi sa science than enriching the spiritual health of the students. Gagawa natin ng ibang lecture yan. Kaya very common sa Pilipinas yung ganito, baka may kakilala kayo. Pumasok siya ng college na Christian, lumabas siya ng kolehiyo atheist. May kakilala kayong ganun? Marami, actually. Kasi nga, breeding ground of the devil's classical conditioning ang mga colleges and universities. Okay? So, hindi lahat ng universities
Sinasabi ko lang to as an eye-opener to review the curriculum, what is being taught in the classrooms in connection to the vision mission of a certain university or college. O kaya ito bago ko iiwan tong number 1, gentle reminder lang. For those of you who think that way, na ang reason daw at logic, yan lang daw yung gagamitin natin. That's a proof na walang Diyos. Oh my goodness. For those of you who think that way, taas ang kamay. Itigil nyo yan. Bakit? Kasi ang reason and logic is actually a proof of God's existence. Wag yung gagamitin yung reason and logic as evidence not to believe in God, because it's the other way around. The fact na may reason at may logic, it's actually a proof na totoong merong Diyos na gumawa ng lahat. Bakit? Paano ko nasabi? Yung reason and logic, this is non-physical. Tama? Non-physical yan eh. Hindi mo pwedeng ipahawak yung reason. Hindi mo pwedeng ipahawak yung logic. Hindi mo pwedeng ipakarwash yan. Hindi mo pwedeng mabasag yan. Because these are non-physical elements that is currently at work in our reality. Ang tanong, saan ba nanggagaling ang mga non-physical things in the world? Obviously, dapat sa non-physical din. Diba? Ganun yan eh. Pero tingnan nyo, kung paninindigan mo yung pagiging scientist mo, reason and logic, saan galing yan? Kung scientist ka, dalawa lang sagot mo dyan. Number 1, nothing. It came from nothing. Si Lawrence Krauss, ganyan ang paniniwala. Lahat ng bagay na nakikita nyo ngayon, including logic, including morality, including love, came from nothing. Once upon a time. Before the Big Bang. Dun pa lang illogical na. How can something come from nothing in this physical existence? Or kung ayaw mo sa nothing, para malusutan mo yan, yung brain. Ang brain ang gumawa ng logic, which is again illogical. Because a non-physical thing cannot be created by something physical. The only logical explanation how something non-physical can come into existence is because a non-physical thing or a non-physical being created the non-physical reason and logic that we are using right now. And that non-physical being would be God. Diba sabi ni John yan? In the beginning was Logos. Logic, from the word logic, was the word. And the Logos was with God, and the Logos was God. Yung reasoning na ginagamit natin ngayon, yung logic na ginagamit natin ngayon, ang pinaka-foundation niyan in the first place is God, the designer, the programmer of the logic. Okay? So, wag niyong gagamitin yung logic to prove God's inexistence. In fact, the very fact that we know logic, that we can use logic, that we can reason out in science, is a proof that there is a programmer that made all this possible. Number 2, ang ginagawa ng demonyo, still, under tayo ng church, no? I-connect niya yung simbahan sa different scandals and failures. Ito, paboritong strategy ng demonyo to. Palalabasin niya na ang church, puro kademonyohan. Diba? Parang ironic, no? Church tapos kademonyohan. Lagi siyang hahanap ng mga negative issues na ginawa ng church, tapos lagi niya i-connect yung church doon. For example, ito paborito niya, hahanap siya ng mga leaders ng church na nag-fail morally. Such as this guy, yung founder ng Hillsong. Gagawa na lang natin ng ibang lecture yan, no? Ang Hillsong, marami pinagdaanan na scandal yan. Yung Hillsong Church. Etong si Brian Houston, nahuli na may mga masasamang ginagawa. Kayo na lang bahala magbasa. So, i-connect ng demonyo yan. Church, Brian Houston. Church, Brian Houston. Kita nyo na, yung mga tao sa church, mga hipokrito yan. Sinasabi nila, ang Diyos daw nasa kanila, pero tingnan nyo yung mga leaders. Classical conditioning yan. Local version, magsusulat ng mga ganyang libro, Altar of Secrets. Nandito yung mga abuses ng Catholic Church. Corruption, sexual abuses, abuse of power, so on and so forth. Iko-connect lagi ng demonyo yan. Nasa church, yan yung mga nangyayari, mga kabulastugan. Nagigets nyo? Now, gentle reminder, ano yung dapat na reaction natin dito? Well, number 1, hindi naman natin dinideny na may mga masasamang nangyayari talaga in the church. After all, ang church, institution ito ng mga tao who are spiritually sick. Now, we are not justifying those bad things na nangyari sa church simply because we are spiritually sick. Ang sinasabi ko lang is,
ang mga spiritually sick na tao, yun talaga yung manifestation, pumapalpak in this world. Pero yung mga ginagawa nila, that does not make it right. Am I making sense? Oh. Pero, ito yung other side. Maging balanse naman tayo. Yes, may mga abuses. Yes, may corruption sa church. Pero sana balanse tayo. Meron din naman mga positive contributions yung church. At kung bibilangin mo yung impact, i-compare mo yung impact nung mga masamang nangyayari sa church versus mga magandang naidulot ng church sa human society, mas mabigat pa rin yung mga magagandang nangyari sa human society because of the church. 'Di ba? The church is so good in being the salt and the light of human society. Yung sinabi ni Kristo, the church is the salt and the light of the society. Salt, ibig sabihin, nasusustain yung quality ng mga tao, nasusustain yung morality. Napipigilan ng church yung unti-unting pagiging hayop ng mga tao. Nasusustain natin yung pagkatao natin. Church ang gumagawa niyan. Nagpapaalala sa atin ng right and wrong. Nagbibigay ng light. Ano yung mga dapat nating ginagawa in the spiritual realm, in the spiritual level, para maging maayos yung society natin. Diba? Kaya yung church, isa sa mga functions niyan, suportahan yung mga movements in the society that promotes good and speak against the bad. Kaya marami mga rallies against dictatorship, against corruption, empowered by the church, which is good. Nagigets nyo? Oh. Tsaka dito, nakikita nyo ba yung slide ko, i-zoom in natin. Ito pa yung other positive contributions ng church and society. Huwag natin i-deny yan. Oh, the fact na college student ka, dahil sa church yan. Merong charity. Marami tayong mga arts. Marami tayong mga architectures. Bakit ngayon nirerespeto pa rin yung human rights? Because of the church teachings. Mas mabigat pa rin. Mas magaganda pa rin yung effect na yan compared to yung mga abuses na yan. Yes, may mga abuses. Pero mas marami pa rin yung mga magaganda. And number 2, sabi ko dito sa slide, church issues don't disprove spiritual reality. Tandaan nyo itong number 2, very important. Kasi ang demonyo, ito ang logic niya. Bad things happen in the church, therefore there's no God. Di ba ganyan yan Kaya nga niya hinuhukay yung mga negative events in the church kasi yun yung pinaparating niya, yun yung tinutumbok niya. If God is real, and God is all good, and the church is His body, then how come bad things happen in His body? The only explanation is maybe there's no God. Yon, ganun yung logic ng demonyo, which is mali. O for those of you who are watching, pag may ganyang sumagot sa inyo, ano ang pangsagot dyan? Ito ang isagot nyo. Well, problems in creation don't disprove the presence of the Creator. Diba? Halimbawa, kotse. Nagkasira kotse mo, nasira radiator mo, nasira transmission mo, tapos yung tatak ng kotse mo, Ford. Pwede mo bang sabihin na, ay, dahil nasira yung kotse kong Ford, hindi totoo na si Henry Ford nag-exist. Kasi daming sira ng kotse ko So si Henry Ford na nababasa ko sa Wikipedia, gawa-gawa lang yan. Hindi, diba? Hindi porket may problema yung kotse mo, ibig sabihin, hindi nag-exist yung creator niyan. Talagang luma na kasi yung kotse mo, 25 years na kasi. Kaya sira-sira yan. Hindi dahil walang Henry Ford na nag-imbento niyan. Ganun din sa family. O eto, mas practical example. Si Junior laging bagsak sa eskwelahan. Nakatatlong repeat na sa grade 3. O pwede mo bang sabihin na dahil si Junior, repeater ng grade 3 ng 3 beses, hindi nag-e-exist mga magulang yan. Kasi kung may mga magulang yan, di sana hindi ganyan si Junior. Mali May magulang pa rin si Junior. Baka naman matigas lang talaga ulo ni Junior, ayaw mag-aral. Hindi porket may problema si Junior, ibig sabihin hindi nag-e-exist mga magulang niya. Last example, government. Pwede mong i-apply yan Dahil maraming problema sa government, may corruption, hindi ako naniniwala na nag-e-exist si BBM. Hindi pwede. Diba? Talagang may mga corrupt lang sa government, pero hindi mo pwedeng gamiting evidence yun na walang presidente ng Pilipinas simply because may mga problema yung government. Am I making sense? But that's exactly the logic na ginagamit ng demonyo to convince people, to classically condition people that there's no God.
the church is useless. Naliwanag. Number 3. Ito, punta na tayo sa Bible. Another way na ang demonyo gumagamit ng classical conditioning is to attack the Bible. Iko-connect niya yung Bible to ideas such as error, not valid, not true, kasinungalingan. I-discredit niya yung Bible. Siyempre, para yung mga tao, hindi na magbabasa ng Bible. Kapag naging successful kasi yung classical condition nito, the Bible, negativity, ang ending niyan, ang mga tao hindi na magbabasa ng Bible. Mawawala na yung faith nila sa Bible. Mawawala na yung belief nila sa Bible. So ang demonyo gumagamit siya ng mga tao, gumagamit siya ng mga ideas to discredit the Bible, such as susulat ng libro si Bart Ehrman na ang tawag, misquoting Jesus. Basically, ang sinasabi ng libro, yung marami raw sinabi si Kristo sa Bible, hindi totoo. Gawa-gawa lang daw ng mga tao yung mga interpretation ng Bible. Oh my goodness. So kapag ikaw narinig mo yan, medyo lalamig ka ngayon sa pagbabasa ng Bible. Kasi yung pinaniniwalaan mong God's Word, gawa-gawa lang pala nung tao, sabi ni Bart Ehrman. Sulat pa siya ng libro, ang pangalan, God's Problem. Ganyan din yan, it's discrediting the Bible. Nagsulat pa siya ng isang libro, ang pangalan, Forged. Ang Bible daw, yung mga authors, hindi mapagkakatiwalaan. Palpak daw yung mga characters ng mga authors ng Bible. So, i-combine mo yung mga sinulat ni Bart Ehrman dyan, bottom line, ang Bible, kalokohan. Hindi na dapat binabasa. Yan yung classical conditioning na gusto niyang mangyari. Gets nyo? Tapos, sasabayan pa yan ng media. Siyempre, ang demonyo gagamit din ng media. Ito, academic to eh. Which by the way, yung mga libro na to, sa popular din yan. Pupunta rin ng National Bookstore yan. Pupunta rin ng Fully Book yan. Sasabayan pa yan ng sine. Maglalabas ngayon ng Da Vinci Code. Again, questioning the validity of the Bible. Na may mga sinabi si Kristo, na may mga interpretation sa New Testament, hindi totoo. Hindi ganun yung tunay na interpretation nun. Yun yung sinasabi ng Da Vinci Code. Oh, si Kristo daw may asawa, si Kristo daw may anak, si Kristo daw hindi naman talaga napako sa krus, na nag-survive daw siya. Yan yung mga ganyan. Ang end game para ang tao hindi na magbasa ng Bible. And you know, slowly it's working. Yun yung malungkot. For example, in the societal level, kapag successful ang demonyo sa ganyang classical conditioning, these things happen. I-zoom in natin. Ibaban ngayon yung Bible, tatanggalin sa mga library. Papalitan ngayon ng evolution. Ayan, no? Kaya yung mga evolutionists, parte rin ng classical conditioning ng demonyo eh. Yan, no? Ban the teaching of creationism in science lessons, says Alice Roberts. Sino si Alice Roberts? Evolutionist yan. Sinasabi niya, wag natin ituro yung sinasabi ng Bible, ang ituro natin yung sinasabi ng quote-unquote science, which is evolution. Na ang tao, galing lang yan sa simple cell organism, nag-evolve tayo billions of years, kaya tayo ganito. Wag na kayong magbasa ng Bible. Basahin nyo yung libro ni Charles Darwin. That's part of the devil's classical conditioning. How good things, as the Bible and the church, is being turned into evil. Which is again, ano ang endgame? As I end, yan ang endgame. Kapag lahat ng examples ko, patuloy na nangyayari, patuloy na mangyayari, paulit-ulit yung classical conditioning, ganito ngayon ang endgame. Marami mga tao ngayon, every time they hear about the church, every time they hear about the Bible, boom, anong reaction? Ano yung condition response nila? Spiritual avoidance. Which again, sabi ko kanina, it kills. That's one sure way para patayin ang kaluluwa mo. Avoid the church, avoid God's word. That's what the Bible says. We cannot live without the word of God. At marami nang nabibiktima dyan. Diba? Yung pinakita ko kanina na estudyante, nako. Kaya ako, concerned ako sa estudyante na to eh. Hindi dapat ganyan ang reaction mo when you hear about the truth. Nadidrain ka. It should empower you. Ba't ganyan yung reaction? Kasi nga, na classically conditioned na ng spiritual enemy. Ito yung micro level. In the macro level, boom! I think may nakita ko na kanina to, no? Yan yung interpretation ko dyan eh. Bakit pa konti na po konti ang mga Pilipino na nagsisimba? Hindi na gumagawa ng mga spiritual things?
Because deep inside, many Filipinos today have already been classically conditioned to hate the church, to become anti-Bible. That's one way of looking at this. Again, maraming reasons, maraming explanations to explain this. Hindi ko sinasabing ito lang, pero definitely this is one of the explanations why Filipinos today, unti-unti, ayaw na ng mga spiritual matters. And again, this is not good. Kasi kapag i-pick up na natin dito, yung spiritual avoidance na yan, tanggalin na natin tong condition stimulus, ano ang next story kapag nagkaroon na ng spiritual avoidance? The more people avoids spiritual matters such as the church and the Bible, dyan na ngayon nanggagaling yung mga problema sa psyche. Dahil malnourished yung spirito mo, out of your spiritual avoidance, because you have been classically conditioned by the devil, DSM-5 is waving. Ako, paninindigan ko yung statement ko dito. Hindi naman lahat, pero maraming mga psychological conditions in the DSM-5, ang pinaka-root cause, spiritual malnourishment. You name it, depression, anxiety, at marami pang mga ibang disorders. Gagawin ko ng ibang lecture yan. Yan yung reason kung bakit nadadiagnose ang tao. Marami na siyang mga spiritual needs na hindi niya nakukuha. Ba't hindi niya nakukuha? Because the person is avoiding the very things that he or she needs. And why do they do that? Paulit-ulit ako dito, para ako silang plaka. Kasi nga, they have become spiritually conditioned, classically conditioned by the devil to hate God's word and the church. So yun yung effect. Diba? DSM-5 is waving and the numbers are not good. Sabi ng, sino nga ba to? PSA yata naglabas ng balita na to, no? Ayan, na ang mga tao ngayon sa Pilipinas, ang dami-dami ng may mental health issues. I really believe this is connected. Low levels of spirituality leads to mental health issues. Marami mga Pilipino ngayon hindi nakukuha ang spiritual needs and as an effect, boom, is spiritual crisis such as this one. Oh. And fast forward, may isa pang epekto yan. Suicide is also increasing. Oh my goodness. Yung mga reports ngayon, pataas pa rin ng pataas ang suicide rate in the Philippines. That's how I will look at it in the supernatural psychology perspective. Kasi marami mga tao ngayon, spiritually malnourished, poor mental health, DSM-5 is waving, hindi na ma-manage ng maayos, mali ang mga solutions na ginagamit, pumupunta sa mga maling mga therapist na anti-Bible, anti-church din, kaya boom, nagtutuloy-tuloy sa ganyan. Maliwanag. Kaya again, sana nakuha niya yung connection na ito dangerous to. When good things become evil, when the devil uses classical conditioning to create spiritual avoidance that kills the psyche. Exactly what the devil wants. So sana tong lecture na to, naipakita ko sa inyo how this process happens. How good things na pampabuhay ng mga kaluluwa natin becomes evil. Lolokohin tayo na evil yung mga good things, therefore we avoid the good things. Kaya maganda rin tong verse na to from John 3:19, no? Which is so in line, which is so real in our society today, that many people today love darkness rather than the light. Do you agree? Nood ka balita, browse ka ng Facebook, anong nagda-trending, ano ang minomonetize, sino ang sinusuportahan, sino ang pinapalakpakan? Those people who practice darkness. Gagawan ko ng ibang lecture yan. Many people today in our society have been classically conditioned, not by Pavlov. Please lang, wag nyo nang sisihin si Pavlov. Wag nyo na siyang sisihin. Pero ang demonyo ang gumagamit ng idea niya, conditioning people to love darkness. Sir, paano ko malalaman kung nabiktima na ako ng demonyo? Kung na-classically conditioned na ako ng demonyo to love the darkness? Kaya, I am so spiritually malnourished today kasi na-condition na ako na spiritual avoidant ako. Ito yung mga signs dyan. Number 1,
meron kang low interest in spiritual matters. Hindi ka interesado pagdating sa Bible. Hindi ka interesado sa mga spiritual ideas. Hindi ka interesado kailan dadating si Jesus. Hindi ka interesado sa mga preachings every Sunday. Hindi ka interesadong magsimba. Hindi ka interesadong magdasal. Baka nabiktima ka na ng demonyo. Number 2, poor spiritual disciplines. Hindi regular yung pagbabasa mo ng Bible, hindi regular yung pagpe-pray mo, hindi regular yung pagpe-fellowship mo. Number 3, ito marami to, hostility towards godly ideas. Umiinit ulo mo, naiinis ka, naiirita ka kapag pinipreachan ka ng gospel. Kapag may nag-share sa'yo ng Bible verse, naiinis ka. Ma-o-offend ka. Sasabihin mo, respect my unbelief. Yan, kapag ganyan yung reaction mo, galit ka sa mga Christians, galit ka sa mga born again, tinatawag mo silang mga hipokrito sa Facebook, ayan, you have been classically conditioned. And number 4, meron kang negative emotions on spiritual matters. Hindi mo lang talaga trip. Anything to do with God, anything to do with church, ayaw mo, nasusuka ka, umiinit ang ulo mo. Maybe because you have been spiritually conditioned to love darkness and hate the light. O sana lang, itong lecture na to nakatulong para malaman mo kung paano nangyayari yon. How good things is converted to become evil through Ivan Pavlov's classical conditioning. Alright? So yun lang yung maikli nating lecture today. Sana nakatulong spiritually at the same time makakontribute din ito sa field of psychology. So kung may mga tanong kayo, questions, mga mga suggestions, kung ano yung mga gusto nyong next na topics, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. God bless everyone. Until the next lecture. Bye-bye.